hello everyone. Ako guys, grabe. Hindi ba kayo nababahala sa balitang ito? Parang na-shock talaga ako. First time ever, no, na alam mo yung mga kasundaluhan, magmamasid or magmamaligid sa isang businessman or alam mo yung sobrang yamang tao. Ano ba yan? Hindi ko maintindihan. Kahit na sinong tanungin mo, parang na-shock talaga sa balitang ito, guys. Nako, tingnan nyo to ha. Nauwi sa pamamaril ang pagsita ng pulisya sa 4 na nagpakilalang sundalo na ilang araw ng sunod sa isang negosyanteng Chinese. Sundalo na ilang araw ng sunod sa isang negosyanteng Chinese. O, di ba? Pangamba ng huli, baka kidnapin siya. Pero sabi ng mga sundalo, bahagi ito ng kanilang operasyon. Nakatutok si Rafi Tima. Bahagi daw ng operasyon nila yung pagmamasid sa businessman na Chinese, ha? Isipin nyo yung mabuti. Wala nang nagawa ang 3 sundalo kundi sumuko matapos barilin ang gulong ng kanilang sasakyan na magtangka umunang takasan ng mga pulis sa San Simon, Pampanga nitong Martes. Noong una ay sustain lang sana sila dahil sa sumbong na ilang araw na nilang sinusundan ang isang negosyanteng Chinese na taga roon. Patunay ang kuha ng CCTV sa pagsunod ng sasakyan ng mga suspect sa pulang SUV ng negosyante na nangamba noong matulad sa ibang Chinese na kinidnap sa mga nakaraang linggo. Kaputok sir, diretso pa rin yung takbo hanggang maka-lose control sila dahil habol nga sir. Nag-360 ngayon yung Innova. Bumaba naman na po sila doon. So nagtaas sila ng kamay and sabi tropa. Isa pang sundalong kasama ng 3 ang itinakbo muna sa ospital matapos tamaan ng bullet fragment sa leeg. So, ito yung, ito yung naisip ko. Kasi nga, kung talagang meron silang mission na, alam mo yun, nabantayan yung mga Chinese businessman, bakit hindi nila pinaalam, no? Kung gusto nilang magmasid, dapat pinaalam nila para naman hindi matakot yung Chinese businessman, natakot tuloy, o di ba? O, tingnan mo anong nangyari sa kanila, binaril tuloy yung sasakyan nila ng pulis kasi di ba? Sino namang mag-aakalang sundalo sila? Naku guys, alam mo, there's something wrong talaga. Naku talaga. Kung nakikinig kayo kay Maharlika, sabi ni Maharlika, sabi niya sa video niya na baka daw i-open daw natin yung mind natin kasi baka daw lahat ng mga kidnapping na nangyayari ngayon ay pakana daw ni Admiral. Kung alam nyo sinong Admiral, pakana daw niya yan lahat. Yung may nagsasabi pang palaka. Kasi daw, sino naman daw mga pipitsugin na mga gang-gang or mga grupo, sindikato na makakagawa nun? Guys, with bodyguards yung namatay yung businessman na currently namatay na kinidnap din, na kahit nagbigay na ng ransom, ay pinatay pa rin. Guys, isipin nyo mabuti wala daw hindi pa pipitsugin yun. Tapos, binalita to. Alam mo yung live ni Maharlika yesterday yata yun or nung unang araw. Yun yung sinabi niya. Tapos binalita to. Parang nagka-connect. Like, nakakatakot no? Naku, talaga. Mag-ingat kayo mga Chinese businessmen. Sabi pa naman ni Maharlika, baka daw alam mo yun, nakalista na lahat ng pangalan nila yung mayayaman sa Pilipinas. Naku, nahulog tuloy yung microphone natin. So guys, ipagpatuloy natin. Nakuha mula sa 4 ang kanilang mga ID, 2 baril, mga radio communication equipment at surveillance camera. Tinanong ko sila, may mission order ba kayo? Meron po pero hindi namin dala. May coordination ba kayo? Tanungin nyo na lang po yung CO namin. Yun po ang sagot nila. Giit na mga inaresto, lihitimo ang kanilang operasyon at pagtiktik sa negosyanteng Chinese. Bakit nga tiniktikan nila?
ng hindi alam ng Chinese businessman, no? Isap nga. Nako, Yun ang sinasabi po nila. talaga. Isap nga kami. Isap. Delikado so, yun to, lang po guys. yung palaging sinasabi nila. Isap sila. Isang Delikado AFP official talaga na may to. ranggong major ang dumating naman kalaunan at pinatunayang mga sundalo nga ng AFP ang mga inaresto. Matapos magpresenta ng mission order at gun ban exemption, pinalaya ang mga sundalo. Pero mananatili ayon sa pulisya ang kasong unjust vexation at grave threat laban sa mga sundalo. Hinihinga So, unjust vexation at death threat. Kakasuhan pa rin sila, guys. Talagang nakakaloka tong balitang to, guys. Mga sundalo na niniktik sa isang Chinese businessman. Ano yun? Ha? pa namin ang reaksyon ng ISAF o Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. Para sa GMA Integrated News, Rafi. Nako, grabe guys. Anong masasabi nyo, guys? Alam nyo yung mga comment dito. Basahin natin yung mga comment na, guys, ha. Talagang mawiwindang ka. Ang ibig sabihin lang niyan na gusto nila makahuli ng malaking isda. Kaya AFP na ang gumagawa kasi hindi na sila magtiwala sa pulis. Pulis nga nakahuli sa AFP. So, hindi pa rin sila nagtagumpay kung ganun man lang. Salamat, may nag-comment ng may utak. Lahat ng sinabi mo correct. Paano mo sabihin sa police mission, baka mapurnada na kung talagang balak ng sundalo kunin yan, umpisa pa lang, ilang araw pa nila minamatyagan, hinahanap nila yung mas mataas na opisyal, kung sino may hawak dyan, pero wala, mas may tembre sa mataas yan. Kung gusto pumalag ng mga sundalo sa pulis, sure, ubos yan, pero hindi sila lumaban. Sumuko para magpaliwanag. Malakas kapit ng Chinese na yan, imbis may mission success na nawala pa. Hindi ko maintindihan yung comment nyo. Tama po. Hindi rin kasi tiwala mga parak ngayon kasi isa sila sa mga kasabot sa kalokohan. Ewan ko. Pero parang para sa akin, naku, ewan ko talaga. Hindi ko maintindihan yung pangyayaring to. Baka naman, hindi ganun, sir. Tingnan mo ito. Hindi ganun, sir. Lahat ng operasyon, dapat coordinated yan sa mga police station, saan sakop operasyon nila, para maiwasan ang mga ganitong pangyayari pag walang coordination. Kung meron sana coordination yan, maiwasan mga ganyang pangyayari tulad dito sa amin. Pag meron mga operation sundalo pala, sundalo, PDEA, sa IDG at ibang ahensya, meron sila binibigay sa headquarter para disseminate sa lahat ng station. Correct. Tama to. Kasi, yan yung mangyayari. Paano kung nabaril yung mga sundalo, di ba? Kasi akala talaga ng mga pulis ay mga kidnapper talaga. Kasi, ilang araw nang naniniktik eh. Naku, ewan ko talaga guys. Anong masasabi nyo?